Kanselado na raw ang kasal ko. Nag-text ang mama ko na parang nagre-reschedule lang siya ng appointment sa dentista. Bakit kakanselahin ng isang ina ang kasal ng sarili niyang anak? Sa pamamagitan lang ng text? Bakit niya gagawin to matapos kong gugulin ang 18 buwan sa pagpaplano at maglabas ng halos ilang milyon para sa mga down payment at kontrata? At ang dahilan niya? Napakababaw. Nag-book daw kasi ang kapatid ko ng kanyang engagement party sa mismong araw ng kasal ko, kaya ako ang kailangang magparaya. Pero may mas malala pa. Hindi lang niya kinansela ang araw, sinimulan na rin niyang ikansela ang katotohanan. Sinasabi niya sa mga kamag-anak namin na desisyon ko raw to. Ano ang gagawin ko? Makipagtalo? Magmakaawa? Maglabas ng bahuna? O manahimik na lang at hayaang sirain ako ng isang Facebook post? Panoorin niyo to. Dahil noong nagmadali silang pumunta sa venue para pigilan ako, hindi lang basta nangyayari ang seremonya. Tapos na ito. Natanggap ko ang text habang nakatayo ako sa hallway ng opisina ko sa Makati. May mantsa pa ng highlighter ang daliri ko, galing sa pagre-review ng mga kaso. Bilang isang corporate lawyer, simple lang ang buhay ko. Makipagtalo sa mga kontrata, ayusin ang gulo ng ibang tao, at umuwi sa bahay para magpanggap na hindi second full-time job ang pamilya ko. Nung hapong yon, si mama ang nagpalaki sa akin na laging maging tagasalo para sa peace of mind ng pamilya, ay nagdesisyong kaya niyang burahin ang kasal ko sa isang pangungusap. 18 buwan bago nun. Nagkasundo kami ng fiancé kong si Nico. Kami ang gagastos sa sarili naming kasal para walang makakapanumbat sa amin. Si Nico, yung tipo ng lalaki na tahimik pero ramdam mo ang seguridad. Ako naman si Katrina. 32 anyos. Laging presentable, laging maayos ang buhok at lipstick. Yung itsurang akala ng iba ay wala akong problema. Hindi nila nakikita kung gaano ko kadalas lunukin. Ang inis mapanatili lang na kalmado ang boses ko. Pumili kami ng Sabado ng Hunyo. Isang magandang garden venue sa Tagaytay na may malalaking bintana at rustic industrial vibe. Simbolo ng bagong simula. Tapos dumating na ang stress, mga meeting sa suppliers na isinisingit ko sa lunch break, mga tawag, mga detalye na kami lang ni Nico ang makakaalala. Down payments, kontrata, menu tasting na naging puzzle, at fitting ng gown na naging therapy session kasama ang best friend ko. Sa bawat budget spreadsheet na gumugulat sa amin, pinaalalahanan namin ang isa't isa na hindi kami mangungutang. Ipon namin to. Pinaghirapan namin to. Kaya noong nalock-in na ang lahat, halos 1 milyon na ang nailabas namin catering, photographer, banda, bulaklak, totoong pera, totoong commitment, totoong petsa na nakatatak sa mga kontratang may totoong penalty. Kaya noong nag-type si mama ng cancelled, hindi lang yon, bastos, kahibangan, yon. At ang dahilan? Ang bunso kong kapatid na si Jaden. Si Jaden, na laging kailangan ng pangunawa. Kakabigay lang ng engagement ring ni Jaden kay Bea, ang fiancé niyang uhaw sa atensyon at allergy sa mga bagay na hindi pang Instagram. Gusto ni Bea ng moment. Gusto naman ni Mama na magmukhang united ang pamilya. Kaya ang solusyon nila? Mag-book ng engagement party sa araw ng kasal ko at asahang tahimik akong gigilid. Tinitigan ko ang screen. Binasa ko ulit ang message. Ini-scroll ko pabalik ang buwan-buwan ng updates ko sa group chat, yung venue, yung petsa, yung photos. Nandun lahat. Alam nila. Ang tanong, bakit inakala ni Mama na pwede niya itong kanselahin? Kung tatanungin mo ang mga magulang ko tungkol sa mga anak nila, sasabihin nila ito bilang papuri. Si Katrina, maaasahan. Si Jaden, sensitibo. Ang translation, ako yung tinatawagan kapag may nasira. At siya, yung prinoprotektahan mula sa konsekwensya. Nagsimula to sa maliliit na bagay. Noong nag-aaral kami, ako yung laging may baon, laging kumpleto ang requirements. Si Jaden, laging kailangan ng more time para hanapin ang sarili niya. Hanggang sa pagtanda, ganun pa rin ang script. Kapag short si Jaden sa pera,
Hindi siya tinatawagan ni Mama para sermonan. Ako ang tinatawagan. Nak, pwede mo bang bayaran muna tong bill ng kapatid mo? Kapag may gulo siya sa trabaho, ako ang tinatanong ng sasabihin. Ang tawag ni Mama sa mga problema ni Jaden ay parang bagyo nangyayari lang. At ako ang laging payong. Ang masakit, hindi yung pagtulong, kundi yung fact na dahil kaya kong tumulong, naging excuse yon para ibigay sa akin lahat ng bigat. Kapag sinasabi kong dapat si Jaden ang umayos ng gulo niya, bubulong si Mama na parang nagpoprotekta ng sugatang hayop. Nahihiya ang kapatid mo, Katrina. Huwag mo nang pahirapan. Nung dumating si Bea, lumala. Wala pang 1 taon, nag-propose na si Jaden at biglang umikot ang mundo ng pamilya ko sa kanila. Tatawag si Mama para kumustahin ang kasal ko, pero ilang minuto lang, napupunta na ang usapan sa mga bonggang ideas ni Bea. Gusto niya raw ng grandioso. Ayaw niya ng simple, napansin din ni Nico. Isang gabi, matapos ikumpara ni Mama ang color motifs namin sa gusto ni Bea, tinanong ako ni Nico, bakit parang pinapatungan nila ang kwento natin ng kwento nila? Tumawa lang ako noon. Hayaan mo na, excited lang sila. Pero ang salitang hayaan ay nagsimula ng maging mapait. Ilang buwan bago ang kasal, naramdaman ko na ang unang tulak. Tumawag si Mama gamit ang malambing niyang boses, yung boses na ginagamit niya kapag desidido na siya. Pwede mo bang i-move ang date niyo para lang makahinga ang budget ng lahat? Nung sinabi kong pirmado na ang mga kontrata, hindi niya narinig na hindi pwede. Ang narinig niya, gawan mo ng paraan. Sabi niya, abogado ka naman, Katrina. Alam mo kung paano kausapin ang mga tao. Doon ko nakita ng malinaw ang script ng pamilya namin. Gusto ni Jaden ng luho. Gusto ni Bea ng atensyon. Gusto ni Mama ng kapayapaan. At ako ang dapat magbayad para sa kapayapaang yon. Kaya noong nag-text siya na kanselado ang kasal, parang inaasahan ko na. Parang umabot na kami sa part ng pelikula kung saan ang maaasahang ate ay dapat tumabi para magningning ang sensitibong bunso. Hindi ako umiyak. Nagulat ako sa sarili ko. Nakaupo lang ako sa opisina, nakatitig sa kisame. Ang galit ko ay hindi maingay. Tahimik ito, malinis, parang may napigtas na lumang tali sa loob ko. Tapos na, nag-reply ako ng isang salita. Sige, agad na sumagot si Mama. Alam kong maiintindihan mo. Napaka-mature mo talaga ever since. Ayan na naman. Ang papuri bilang kadena. Hindi na ako sumagot. Tinapos ko ang trabaho ko na parang hindi tinatrato ang buhay ko, na parang appointment na pwedeng i-reschedule. Nung gabing yon, sinabi ko kay Nico ang totoo. Hindi yung edited version, kundi yung totoong nangyari. Pinabasa ko sa kanya ang thread. Hindi siya nag-interrupt. Nanahimik lang siya. Yung tahimik ng isang mabuting tao na nagdedesisyon kung ano ang kaya niyang tiisin. Tumingin siya sa akin. Okay, sabi niya. Ano ba ang gusto natin? Binuksan namin ang folder sa laptop. Kontrata, resibo, schedule. Ang policy ng venue sa Tagaytay ay malinaw. Kapag nagbago ng date, forfeited ang malaking halaga. Non-refundable ang photographer at videographer. Nakakasana ang catering. Sumandal si Nico. So kung ililipat natin, tapon lahat ng pera? Oo. Para sa ano? Para makapagpanggap ang pamilya mo? Na optional ang kasal natin? Tumango siya. Kung ganun, hindi natin ililipat. Walang dramatikong sumpaan. Walang plano ng paghihiganti. Gumawa kami ng plano na hindi para parusahan sila, kundi para angkinin kung ano ang sa amin. Binawasan namin ang guest list. Tinira lang namin yung mga taong totoong nagmamahal sa amin, mga kaibigan, pamilya ni Nico, at ilang kamag-anak na hindi ako tinrato bilang emergency hotline. Mabuti na lang at save the date pa lang ang naipadala namin. Tinawagan ko ang coordinator. Hindi ako nagkwento ng drama. Sinabi ko lang na may family confusion at kami lang ni Nico ang may karapatang magdesisyon.
Sanay na siya sa ganito. Copy, ma'am. Sabi niya. Susundin namin ang listahan niyo. Huli. Nag-text ako kay mama. Isang beses lang. Tuloy ang kasal namin sa June. Naiintindihan ko na may party si Jaden sa araw na yon. Mamimiss namin kayo kung hindi kayo pupunta. Pero hindi kami magpapalit ng plano. Nakita ko ang typing bubbles na lumabas. Nawala. At lumabas ulit. Sa unang pagkakataon, hindi ako nag-abang ng sermon. Hinayaan ko lang, umaga ng kasal namin, nagising ako bago sumikat ang araw sa hotel room sa Tagaytay. Saglit na bumalik ang takot. Baka dapat mas inintindi ko sila. Baka winawasak ko ang pamilya ko. Naninikip ang dibdib ko, yung sikip na laging nauuwi sa pagsusori. Tapos gumalaw si Nico. Humawak sa kamay ko habang tulog pa. Ang ingay ng isip mo. Bulong niya. Napatawa ako ng mahina. Ayoko ng giyera. Dumilat siya. Hindi ito giyera. Hindi ka naman nagsimula ng away. Tumanggi ka lang sumuko. Yun ang baon ko buong araw. Habang inaayusan ako, habang nagtatawanan ng mga abay, tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang Katrina na hindi ko kilala. Kalmado. Hindi umaasa, kundi sigurado sa venue. Napakaganda ng araw. Ang coordinator namin, kalmado at profesional. Hawak ang guest list na parang shield. 10 minuto bago ang seremonya, nag-vibrate ang phone ko nang walang tigil. Mama, Papa, Jaden, gusto mo bang hawakan ko? Tanong ng best friend ko. Umiling ako. Hayaan mo lang mag-ring. Lumapit ang coordinator. Seryoso ang mukha. Ma'am Kat, may mga tao po sa lobby. Sinasabi nilang cancel daw ang wedding at nandito sila para pigilan ang event. Bumaligtad ang sikmura ko. Siyempre hindi nila kayang palampasin to. Kailangan nilang kontrolin ang ending. Anong ginagawa nyo? Tanong ko. Sinusunod namin ang utos nyo. Sagot niya. Chine-check ng security ang listahan. Kapag wala sa listahan, hindi pa papasukin. Kapag nag-eskandalo, paaalisin. Hinawakan ni Nico ang likod ko. Huminga ako ng malalim. Walang may awtoridad dito kundi tayo. Sabi ko. Tumango ang coordinator at umalis. Ilang minuto pa. Tumugtog na ang musika. Tumahimik ang buong paligid. Humakbang ako sa aisle. Hindi ko hinanap ang mga magulang ko. Hindi ko hinanap ang kapatid ko. Tumingin ako kay Nico na nasa dulo. Nangingilid ang luha. Nung nakarating ako sa kanya, bumulong siya. Okay ka lang? Napangiti ako. Oo, okay na okay. Nagpalitan kami ng vows. Sinabi ko ang I do. Parang isang hatol na naipanalo ko para sa sarili ko. Sa kabilang banda, siguro ay nagwawala na ang pamilya ko sa labas, pinipilit na kaya nilang ikansela ang kasal na tapos na. Nung mga oras na na-realize nilang wala silang magagawa, nagsisimula na ang first dance namin. Hindi kami nag-walk out. Nanatili kami. Kumain, tumawa, sumayaw, na parang 2 taong nakawala sa hawla. Pero hindi ako magpapanggap na wala ang phone ko. Nakapatong ito sa mesa, umiilaw kada minuto. Mama, Papa, Jaden, paulit-ulit. Nakita ko ang preview ng text ni Mama. Tumawag ka ngayon din, kay Jaden. Grabe ka ate, hindi ko binuksan. Hindi ko ibibigay ang araw ng kasal ko sa mga taong gustong burahin ito. Mga bandang 5:00, habang nagsasayawan ang mga kaibigan namin, lumapit ang coordinator at bumulong. Ma'am, just so you know, dumating po ang parents nyo kanina. Sure na sure sila na cancelled ang event. Hinarang sila ng security. Naghanap sila ng manager. Sinabihan namin na kayo lang ang masusunod. Umalis silang galit. Yun lang. Walang sigawan sa loob ng venue. Walang itigil ang kasal moment. Kundi ang realidad na tinanggihan nila. Na hinarap sa kanila ng isang babaeng may clipboard. Nakaramdam ako ng tagumpay. At konting guilt, yung lumang guilt, hinawakan ni Nico ang kamay ko. Wala kang ginawang masama sa kanila, sabi niya. Hindi mo lang hinayaang may gawin silang masama sa'yo. Kinabukasan,
Nasa honeymoon na kami sa isang resort sa Palawan. Tropikal na hangin, tahimik, may kape si Nico. Ako naman, may lakas ng loob na i-on ang phone ko. Sumabog ang notifications. Galing kay mama. Nasaan ka? Sabihin mong joke lang to. Nasa venue kami. Sabi nila kasal na kayo. At umalis na. Galing kay papa. Hindi ganyan ang ugali ng pamilya natin. Binastos mo kami. Galing kay Jaden. Hindi mo man lang maibigay sa akin ang araw ko. Galit na galit si Bea. Umiiyak si mama. Doon na buo ang kwento. Sinabi pala ng parents ko sa lahat na postponed ang kasal ko. Gumawa sila ng kwento na ako daw ang nag-giveaway para sa kapatid ko. Ang engagement party ni Bea dapat ang main event. Pero nung nagtanong ang mga bisita kung bakit cancelled ang kasal ko, nagkakalituhan na. May nakakita sa social media ng venue na may event kami. Kumalat ang chismis. Sa halip na ituloy ang party nila, sumugod sila sa Tagaytay para pigilan ako, pero huli na ang lahat. Hindi ko plano yon. Pero yun ang naging epekto ng plano nila. Gusto mo bang sumagot? Tanong ni Nico. Oo, sabi ko. Pero hindi sa paraang gusto nila. Hindi ako makikipagtalo. Binuksan ko ang camera roll. Pinili ko ang litrato namin sa ilalim ng malaking bintana. Magkahawak kamay, tumatawa habang may confetti sa suit ni Nico. Nagpost ako ng 3 litrato. Walang madramang caption, just married lang, at isang heart emoji. Tapos nagsend ako ng isang message sa group chat naming pamilya. Sinabihan namin kayo noon pa na tuloy ang kasal. Pinili niyong mag-schedule ng ibang event. At nagsabi sa ibang tao na cancelled ang kasal ko nang walang pahintulot. Ikinasal kami sa Petsang Pinlano at binayaran namin. Gusto sana namin na nandoon kayo. Moving forward, mananatili kaming konektado kung rerespetuhin niyo ang boundaries namin. Nasa honeymoon kami ngayon at hindi sasagot sa tawag. Agad nag-reply si mama. Ikaw pa ang may ganang maging biktima? Pinahiya mo kami. Hindi ako sumagot. Itinaob ko ang phone ko, pinakinggan ang alon ng dagat at naramdaman ang isang bagay na bago sa dibdib ko. Hindi paghihiganti, kundi ginhawa. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, ang panik ng pamilya ko ay hindi ko na kailangang ayusin. Real talk tayo. Ang tindi ng ginawa ni Katrina, di ba? Pero may aral dito na hindi lang puro drama. Ang ginawa niya, tinigil niya na ang pakikipagnegosasyon. Pagdating sa respeto, pinrotektahan niya ang relasyong totoong nagpapakita para sa kanya ang asawa niya. At oo, nagdulot to ng gulo. Pero pinatunayan nito ang isang bagay. Ang mga taong nakikinabang sa pagiging sunod-sunuran mo ay tatawagin kang makasarili sa oras na piliin mo naman ang sarili mo. Hindi ibig sabihin nun ay mali ka. Ibig sabihin, nagbabago na ang dynamics. Kaya ito ang takeaway para sa inyo. Hindi mo kailangang sumabog para mag-set ng boundary. Magsimula sa maliit na bagay. Praktisin ang pagsasabi ng hindi ako pwede at hayaang magtrabaho ang katahimikan. Bumuo ka ng buhay kung saan ang peace of mind mo. Ngayon, kung ikaw si Katrina, magbibigay ka pa ba ng huling warning o hahayaan mo na lang na gawa ang magsalita? I-comment ang sagot nyo at mag-subscribe para sa marami pang kwento ng pamilya at real-life lessons.